Hello everyone! Welcome back to Anna Boy's Vlog. So for today's video, nandito tayo sa palengke dahil gagawa ako ng bagoong o shrimp paste. Bakit ako gagawa ng bagoong? Kasi yung mga friends natin nagre-request, matagal nang nagre-request ng i-video natin or i-vlog natin tong bagoong. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Sabi ko nga nandito tayo sa palengke dito sa Tiror Market at bumibili ako ng dried shrimp. Ito yung ginagawa kong bagoong kasi wala namang dito yung alamang talaga na fresh. Actually requested to ng mga Filipino friends natin na gumawa ako ng video ng paggawa ko ng bagoong. Matagal na nila nire-request to pero ngayon lang ako nagkaroon ng time at matagal na rin naman tayong hindi nakakapag food vlog, diba? So ito na yung time na yun para mag food vlog ako. Kaya naman sa mga kabayan ko, panoorin nyo ito. So yan, gagawa tayo ng bagoong. Dito sa abroad, kailangan mag-improvise ka or madiskarte ka para makakain ka ng food na wala dito, na hindi available. So, ito ang ating dried shrimp na binili natin sa palengke kanina. At hugasan natin yan. Half kg yan. Actually, 60 rupees ang 100 grams, pero natawaran natin. So, 500 grams is 250 rupees na lang yung binayaran natin. So, ito, bumili tayo ng siling labuyo. May siling labuyo dito. Ito, 5 cloves of garlic ang kailangan natin. Hindi ako gumagamit ng sibuyas kasi nag-iiba ang lasa. So, garlic lang talaga yung ginagamit ko. Tapos ito, 500, hindi naman lahat to gagamitin natin. 500 ml lang siguro ng sunflower oil. Ayan, sunflower oil. At saka jaggery or brown sugar. Dito kasi bihira ang brown sugar, so jaggery powder ang ginagamit namin. So ayan, ito lang naman yung ingredients na kailangan natin sa paggawa ng bagoong. So umpisahan na natin. Gugasan muna natin tong dried shrimp kasi syempre may mga langaw-langaw na dumapo dyan or kung ano-ano pa. So hugasan muna natin. So yun, after nating hugasang maigi, ng maiging mag-iigi at nilinis natin siya, kailangan natin siya i-blender kasi malalaking hibla ng hipon niya. Kailangan natin siya i-blender. Usually sa Pilipinas, di ba, maliliit yung alamang niya talaga, may pang-alamang. So ito, since wala tayong alamang, so blender na lang natin yung itong dried shrimp. Make sure na may tubig-tubig din siya. Hindi man na kailangan blender natin. So, blender nating dried shrimp. Okay, 'di ba? So, parang na siya. Parang paste na talaga siya. Kaya nga shrimp paste, 'di ba? So, ito. After niyan, bawang naman ang ating, itong bawang naman itong bawang na 'to ang ating naman i-chop, no. So, meron ako dito chopper. So, ito na lang gamitin natin para mas mabilis siya kaysa kutsilyo gamitin natin. So yan, mag-start na tayo magluto ng bagoong or shrimp paste. So yan, buhusan natin yung kalahati mantika. Kalahati, yan, okay na. Buhusan na natin. Kailangan painitin muna natin ang mantika. So yan, mainit na ang mantika. Tignan natin yung bawang. Yan, ano nyo lang yan. Kailangan golden brown. Yan, so brown na yung ating garlic. Magtatabi lang ako ng konti. Para pang toppings natin mamaya. Kasi mas masarap yung crunchiness yung ating garlic. So yan, okay na. Now it's time to put this shrimp paste.
ayan, nilagay na natin yung ating kalahating kilong shrimp na binlender. So, halu-haluin lang natin siya. Kaya na rin natin yung asukal natin. Yung jaggery pala. Mga 250 grams lang. Hindi na masyado matamis. Diba? Para maglaban lang yung kanyang tamis at alat. Ilagin natin. May water content pa yan, kaya magre-reduce pa yung ano na yan. Bagoong na to. Siyempre, halo-haloin ulit natin para yung asukal ay medyo matunaw yung asukal. Actually, jaggery siya. Parang muscovado sa Pilipinas ang tawag. Matamis siya dahil first extract siya ng sugar cane. Kaya naman mas brown ang magiging kulay nitong bagoong na to kasi nga dun sa jaggery is natural sugar cane siya. So, pakuluan nyo lang to hanggang sa ma-reduce yung water. Patapos na natin lutuin ang ating bagoong alamang. Nailagay ko na pala yung chili, yung siling labuyo. So, nakalimutan ko siya i-video. Pasensya na. Isang oras nang niluluto natin yan. Basta kailangan is medyo siya. So, ayan, makikita nyo, nag-brown na siya, diba? Brown na yung kulay niya. So, nilagyan ko rin pala siya ng chili powder para lang magkaroon ng kulay red. Hindi naman siya masyado maanghang. Yung Kashmiri chili powder naman ang gamit ko. Parang lang yun. Mild lang spiciness niya. Pero more of color. Parang nagkumukulay siya. At saka pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo, na nilagyan ko rin pala ng vinegar yan. Vinegar is yung white vinegar. So, yun ang importante sa bagoong, di ba? Para mas maano siya. Para mas masarap. Kumaga naglalaban yung tamis, anghang, alat, at ano ba to? Yung medyo maasim-asim, di ba? So, ayan. Patapos na tayo. Ayan, luto na. Palalamigin na lang natin yan at ilalagay natin yan sa bote. Diba? Ang dami. Actually, papamigay ko tong bagoong na to kasi yung mga Filipino nating mga kabayan dito na nagre-request ng ating bagoong at yung mga hindi marunong, so ayan. Diba? Actually, may kapalit tong bagoong na to. Kaya nagluto ako. Diba? So, ganyan dito sa India. Food exchange dito. Ayan. So, sana may natutunan na naman kayo. Improvise din dito sa India, di ba? God bless, stay safe, bye!